Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating nasa OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pag-uusapan lang po natin ngayon, tumatagal na po yung pagsiserve ng warrant ng PNP kay Pastor Kibuloy. So, nasa ikasampung araw na po yung paghahanap kay Kibuloy. So, sinasabi nila na ang warrant of arrest daw is good for 10 days lang. So lagpas-lagpas na po yung warrant of arrest na hawak ng PNP, pero and yet continuous pa rin po silang nandoon or nandun pa rin para iserve yung warrant of arrest, kaya medyo nagkakaroon na ng tension. So hindi mo rin kasi masisisi both parties. Siyempre, yung PNP, pinatutupad lang nila yung batas na kailangang maaresto si Pastor Kibuloy dahil nga may warrant. Itong grupo naman o yung KOJC naman po, iniano lang nila yung kanilang karapatan na nalalabag na nitong mga PNP dahil nga kumbaga sa bawat may mga usaping ligan na dapat kumbaga dapat alam din ng PNP, dapat din binibigyan din nila ng halaga, pero dahil nga sa kagustuhan nilang mahuli si Pastor Kibuloy, medyo nasasagasaan na yung mga usaping ligan. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe kay Makapili TV, baka pwede naman po muna pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala namang pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to dahil base sa kwento po ng mga tauhan o mga opisyal po ng PNP, nakita na raw po nila yung isa sa mga secret room. Hindi po secret, Dora, hindi po pintuan. Kwarto daw po mismo ni Kibuloy, nakita na po nila. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon, maliban pa po dun sa usaping legal tungkol po dun sa warrant po nila. Posibleng tumagal ang isang buwan o mahigit pa ang operasyon ng mga pulis sa compound ng KOJC. Samantala, kasunod naman ng patuloy na pag-inspeksyon, isang kwarto na hinihinalang ginagamit ni Pastor Apollo Kibuloy ang nadiskubre ng pulisya. Si Benji Durango sa Sentro Balita Live. So parang anong connection nung nakita nilang kwarto? Sabihin na natin kay Kibuloy yun. Kung hindi naman nakita nila si Kibuloy doon, so anong purpose? Baka parang anong connect? 'Di ba? Yung buong KOJC compound kung tutuusin, isa rin sa mga property ni Pastor Kibuloy. So anong connect kung nakakita sila ng kwartong ginagamit ni Kibuloy? Siya rin naman yung may-ari niyan. So may karapatan siya. Kung gusto niya lahat ng building niya, lagyan niya ng kwarto, ano naman pakialam natin, kanya naman yan. So parang hindi ko lang magets kung ano yung pinupunto rito ng mga opisyal po ng PNP. Aljo, yan ang laman ng pagharap sa media nitong si PNP Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III para ibahagi yung kanilang nadiskubre kahapon. At base sa report ng PNP PRO 11, nahanap nila ang isang kwarto na hinihinalang ginagamit ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ipinakitang satellite photo ng sa Bible School na ito, nakita ang kwarto. Napapaligiran ng di pa mabilang na kwarto sa loob ng KOJC compound. Ayaw pang pangalanan ni General Torre kung ano ang dalawang palapag ng gusaling ito, pero isinalarawan niya ang nakitang silid na magara, malinis at parang hotel. Wala doon ang kanilang hinahanap, pero nakadiskubre din ng mga pulis sa mga kwarto sa una at kalawang palapag ng grupo ng mga batang kababaihan. Base sa report sa kanya ng mga babaeng pulis na nagtungo sa gusali, nasa edad 13 hanggang 15 taong gulang ang edad ng mga ito at nakatalukbong ng kumot ng abutan ng mga pulis. Hindi sila pinayagan ng KOJC na makausap ang mga bata dahil natutulog daw ang mga ito na magtungo sila bandang alas 5 ng hapon kahapon. Marami pang kwarto sa sinasabing Bible School ang pakay. Alam niyo, isa yan sa mga sa mga dahilan. Sa tingin ko kaya nagkakaroon ng komosyon diyan eh. So siyempre, itong PNP, pwedeng magkaroon sila ng ibang interpretasyon dun sa sinasabi ng kwartong nakita nila na ginagamit ni Kibuloy.
So parang dito ikino-connect nila doon sa mga nakita nilang mga kababaihan daw di umano na edad 13, 15 malapit doon sa kwartong sinasabi nila. Dahil nga yung kaso ni Kibuloy medyo mabigat na may child abuse, may ganun-ganun pa yata. Basta pwede nila i-connect doon eh. So parang mangyayari rito kung hindi nila makukuha si Kibuloy, halimbawa wala talaga dyan si Kibuloy, pwede nilang gamitin dagdag na kaso yun para, kumbaga, panakip butas. Parang ganun mangyayari dyan. So, bukod dun sa hindi nila nahuli si Kibuloy, palalabasin nila na itong mga nakita nila na mga kababaihan daw na mga bata, pwede nila i-connect kay Kibuloy yun. So, dagdag kaso at sasabihin nila na, oh, di ba, kung hindi namin sinerch, hindi namin pinatupad yung warrant of arrest, hindi natin madidiscover na may mga ganto-ganto ganyan pa. Tulad niya, mga nahuling bata. So, sa part naman ng KOJC, iyan yung isa sa mga dahilan bakit kumbaga pinipigilan nila yung itong PNP na isagawa yung warrant of arrest. Kasi, kumbaga, pribadong, pribadong private property. So, simbahan yan, may eskwelahan, may mga institusyon dyan naman kung ano-ano. So, kung wala namang nagrereklamo, wala namang illegal na ginagawa, dahil nga sila, religious group na ganyan, wala namang nagreklamo, yun nga, kumbaga, anong reason na bakit kailangan sabihin ninyo na may nakita kayo? Samantalang tuwing papasok kayo dyan sa compound ng KOJC, may makikita naman kayo mga kababaihan dyan, may mga matatanda, so walang issue. So, since doon, may nakita kayong kwarto, sasabihin nyo secret door, secret room. So parang, bakit magiging sikreto yung kung nakita nyo yung kwarto? Kung maganda, ano maitsura nyo. So anong sense? So, magiging tingin ng tao talaga doon is parang naghahanap na kayo ng hindi na si Kibuloy yung hinahanap nyo. Ang hinahanap nyo, pwede nyo mapaglagyan ng ebidensya na pwedeng idagdag doon sa kaso kay Kibuloy. Kasi lagpas na yung warrant of arrest nila, yan yung naging pinakamalaking issue kasi diyan eh. Ang issue diyan, yung warrant of arrest, dapat naka-focus lang yun dun sa taong aarestuhin lang, kaya nga warrant of arrest. So, specific yun sa taong aarestuhin. Kapag positively nakita nila ng kanilang dalawang mata na nandun yung subject, at wala dapat kasama dun sa paghahanap, hindi yung parte. Kasi dapat mapupunta yun sa search warrant. So, sa search warrant, naka-specify din doon kung ano yung pupuntahan mong lugar. Kasi hindi pwede yung may search warrant ka, tapos buong compound na kagad iikutin mo. Alam ko, hindi ganun. Hindi naman tayo abogado, pero yun po yung pagkakaintindi natin base sa mga napapanood natin, napapakinggan natin, mga nababasa natin. Dapat ganun. Dapat specific, naka-specify doon kung anong area lang yung dapat puntahan doon sa search warrant. So, kaya nga malaking usaping legal yan eh. Isa pa doon, naglabas ng TRO yung Davao. TRO TPO, Temporary Protection Order na inuutusan tanggalin yung mga barikada ng pulisya. So, iba rin yung pagkaka-interpret doon ng opisyal ng PNP, lalo na si Torre, na ang pagkakaintindi niya, yung barikada is yung mga gamit lang, yung mga mahabang barikada. So, hindi kasama doon yung mga pulis. Pero kung titingnan mo naman sa picture, gumagawa ng barikada yung mga pulis dahil yung baga hinahadlangan makapasok, makalabas ng matiwasay yung mga tao ng KOJC. So, yan yung kaya sabi ng abogado ng KOJC, pinaalis yung mga pulis kasi part sila ng barricade eh. So, hindi pumayag yung PNP. Bagkos, kinasuhan pa nila yung judge, yung hukom. Yung judge po mismo, kinasuhan po ng PNP dahil bakit daw naglabas ng TPO. So, parang sa nakikita natin, parang ano na ba nangyayari ngayon sa Davao? Specifically, basta sa Davao, kung ano nangyayari sa Davao. Na pati yung judge na nagbigay ng TPO gusto ng kasuhan ng gobyerno. Bakit gobyerno? Siyempre, part ng gobyerno yung PNP, ng administrasyon yun eh. So,
Kaya nga parang sinasabi nga nila na yung martial law nandun na sa Davao. Dahil wala ng batas-batas na nangyayari. So binabaliwala na yung hatol ng korte at ang nangingibabaw na lang yung gustong mangyari ng mga kapulisan ng administrasyon. Sana ng pulis na ma-inspeksyon pero sa 10 kwarto lamang sila pinayagan ng KOJC members. Dagdag pa ni General Torre, yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang kanilang paghahanap sa mga akusado dahil sumusunod lamang sila sa dikta ng mga miyembro ng KOJC at kadalasan silang nakakaranas na matinding resistance mula sa mga miyembro. Maximum Siyempre naman, magkakaroon talaga ng resistance kasi private property yan. Kahit naman sinong tao, halimbawa, baliktarin natin yung pwesto. Etong si General Torre, yung mag-depend dun sa KOJC. Papayag ka ba na hahalugugin yung buong compound kung ang dala mong warrant is warrant of arrest? Wala ka namang hawak na search warrant. Tapos ang gusto mo, buong compound hahalugugin. Natural, siyempre, private property yan. Hindi papayag yung may-ari na pakalat-kalat kayo dyan kasi nga private property. Natural, may resistance sila na, siyempre, di ba, bilang halimbawa, kung may-ari, siyempre, hahanapan mo muna sila ng court order. Ano bang court order hawak nyo ba? Ano bang pakay ninyo? So, siyempre, i-depend mo yung property mo. Alam nga naman na sablay na nga yung hawak mong papeles, base na rin sa abogado dahil nga kini-question niya yung legality. Hindi naman legality siguro, yung coverage ng warrant, hindi nyo, kumbaga, hindi kayo nagpatinag. So, kayo rin, ganyan din naman ang ginawa nyo. Naglabas ng warrant yung, ng TPO yung korte, kinwestiyon nyo. Sinunod nyo pa rin yung gusto nyo mangyari. So, same thing nangyayari rito. Parang kung ano yung gusto nyong gawin, ginagawa ninyo. So, ganun din ang gagawin ng KOJC member. Dahil nga hindi nyo sinusunod yung utos ng korte, mas malamang hindi rin nila masyadong susundin yung hawak ninyo kasi based on legality, mukhang tama yung sinasabi ni Atty. Torion. tolerance pa rin ang kanilang pairalin at hindi raw sila panghihinaan ng loob hanggang sambadakip ang kanilang pakay. Malaking tulong naman para sa kapulisan na na mas marami pang impormasyon na dumarating sa kanila ngayon, buhat naman sa mga miyembrong tumiwalag na sa kanilang grupo. Yan din ang dahilan kung bakit nalocate ng mga pulis ang kwarto na kanilang nahanap kahapon. At kung tatanungin naman kung hanggang kailan patatagal ang operasyon ng mga pulis sa KOJC compound, nabanggit na raw niya ito noon sa KOJC. May compartmentalization din si Kibuloy sa kanyang mga ginagawa. May mga taong nandito na hindi alam kung anong ginagawa sa kabila. At hindi alam ang lahat except for a select few na alam ang overall operations. So ito, may speculation si General Torre na kumbaga si Kibuloy pa rin yung nagmamando kung paano kikilos yung PNP dun sa loob ng KOJC. So, ganyan sila mag-isip. Kahit na hindi pa nila nakikita ng dalawang mata nila si Kibuloy na nandun doon. Pero para sa kanila, guilty na nandun talaga si Kibuloy sa loob ng KOJC compound. So, tingnan natin kung mahuhuli po ng PNP yung si Kibuloy dyan sa loob. Yan po ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.